Pasensya na po sir, pero na-decline po ang card ninyo. Sabi po ng terminal, may error. Baka gusto ninyong subukan ng ibang card? Imposible yan. 5 million ang credit limit niyan. Inabutan niya ng isa pang platinum card ang waiter. Pagbalik ng waiter, umiling ito. Pasensya na po talaga sir. Nakablock na raw po mula sa bangko. Nagsimulang pagpawisan si Daniel. Inilabas niya ang lahat ng card sa kanyang wallet, 5 lahat, pero lahat ay tinanggihan. Napalitan ng pagdududa ang ngiti sa mukha ni Andrea. Lumapit ang manager. Sir Miranda, ayon po sa system namin, lahat po ng card ninyo ay hindi na valid. At ang card na ginamit ninyo para sa reservation ay na-decline din. Ang kabuuang bayarin niyo po ay 2.1 million. Kung hindi ninyo mababayaran, mapipilitan kaming tumawag ng security. Ano sa tingin ninyo ang nararapat na parusa sa kanya? I-comment sa ibaba at ating alamin ang buong kwento. Dinala ng asawa ko, si Daniel Miranda, ang mga magulang niya para tumira sa amin. Sinabi niya sa aking pupunta siya sa isang business trip sa Frankfurt sa loob ng 4 na taon. Hinatid ko siya sa airport at pagkatapos noon, binablock ko ang 6 niyang platinum credit cards at nagsampa ako ng divorce na ikinagulat ng buong pamilya niya. Kakagaling ko lang sa Naya, kaluluha-luha habang nagpapaalam sa asawa ko. Pupunta raw siya sa Frankfurt sa loob ng 4 na taon para sa aming kinabukasan. Ngunit pag alis niya, bigla akong napahinto nang makatanggap ako ng isang SMS notification. Isang charge na L850,000 sa credit card ko para sa isang pagbili ng diamante sa isang luxury jewelry store sa Greenbelt. Lumabas na ang kanyang Frankfurt ay isang 6-star resort pala sa Amanpulo at ang 5,000 na pinaghirapan naming ipunin ay naglaho kasama ang kanyang kabit. 2 bagay lang ang iniwan niya sa akin. Una, isang walang hanggang kataksilan. At pangalawa, 2 biyenan na inaasahang pagsisilbihan ko na parang katulong. Dahil sa biglaang buhos ng ulan sa Taguig, naging malamig at maalinsangan ang hangin sa aming luxury condo sa BGC. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan sa salamin. May kung anong kaba ang bumabalot sa aking dibdib. Sa likod ko, ang malalakas na tawanan ng mga biyenan ko at ng asawa ko ang bumasag sa karaniwang katahimikan ng aming tahanan. Espesyal na araw ngayon. Ayon sa asawa kong si Daniel, personal pa siyang umuwi sa Batangas para sunduin ang kanyang mga magulang papuntang Maynila. Sina Mang Lito at Aling Nena ay dumating na may dalang mga pasalubong mula sa probinsya, mula sa isang sakong kapeng barako hanggang sa mga garapon ng gawang bahay na atsara at isang tray ng sariwang itlog. Sa unang tingin, para itong isang perpektong pagsasama-sama ng pamilya. Ngunit ang kutob ko, na nahasa sa 7 taon naming pagsasama ni Daniel, ay nagsasabing may mali sa mailap niyang mga tingin. Ang hapunan ay mas masagana kaysa dati. Maaga akong umuwi mula sa trabaho para maghanda ng kare-kare at ang paborito niyang lechon kawali, na paborito rin ng mga magulang niya. Umupo si Daniel sa kabisera ng mesa, nagsasali ng alak para sa kanyang ama na may pilit at nagliliwanag ng ngiti. Tumikhim siya at inilapag ang kupita nang may kalabog para makuha ang atensyon ng lahat. Ma, Pa, Chris, pinapunta ko kayo rito ngayon para sabihin ang isang mahalagang balita. Nagpasya ang kumpanya na magpadala ng isang key employee sa Frankfurt para sa isang advanced training at para pamahalaan ang bagong branch doon sa loob ng 4 na taon. Isa itong golden opportunity para sa akin. Pagbalik ko, maaari na akong maging assistant general manager. Ipinagkatiwala sa akin ng management ang misyong ito at tinanggap ko na. Natigilan ako. Muntik nang mahulog ang mga kubyerto sa kamay ko. 4 na taon ay parang habang buhay at ni hindi niya ito nabanggit sa akin. Tiningnan ko siya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pupunta ka sa Frankfurt. 4 na taon. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang ganito kaimportanteng desisyon? Agad na hinawakan ni Daniel ang kamay ko. Puno ng pagkakasala ang kanyang mga mata, pero para sa akin, peke pa rin ito. Love, patawarin mo ako. Biglaan ang desisyon. Tinawagan ako ng general manager, inalok sa akin, at kailangan kong tanggapin agad-agad, kung hindi, sa iba mapupunta.
Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng pamilya natin. Gusto ko, pagbalik ko, maibigay natin sa iyo at sa mga magiging anak natin ang pinakamagandang buhay. Makabili tayo ng bahay at lupa sa labas ng syudad, hindi yung nagsisiksikan tayo sa kondo na to. Si Aling Nena, nang marinig na mangingibang bansa ang kanyang anak, ay nagliwanag ang mukha na may ngiting hindi mabura. Pinalo ang kanyang hita at sumigaw ng mas malakas pa sa ulan. Diyos ko, napakaswerte. 7 henerasyon ng pamilya natin ang nangarap ng ganito. Ang Danielito natin, tunay na lalaki. Sa Germany, sa mismong Europa. Lito, naririnig mo ba? Karangalan ito para sa buong angkan natin. Umalis ka anak. Huwag kang mag-alala. Bahala na si Chris sa bahay. Tumango si Mang Lito. Itinaas ang kanyang kupita at uminom ng may kasiyahan. Kailangang makita ng isang lalaki ang mundo. Tama ang ginawa mo, anak. Suportado ka namin ng nanay mo. Bumaling sa akin si Daniel. Marahang pinisil ang kamay ko na para bang nagbibigay ng kasiguruhan, ngunit malamig ang kanyang palad. Ipinagpatuloy niya ang tinatawag niyang perpektong plano. Love, malayo ang pupuntahan ko at hindi kita pwedeng iwan mag-isa sa bahay. At lalong hindi ko pwedeng iwan ang matatanda kong magulang sa probinsya na walang nag-aalaga. Kaya naisip ko na ang lahat. Sa loob ng 4 na taon na wala ako, dito muna titira ang mga magulang ko kasama mo para may kasama sila at matutulungan kanila sa pagluluto. At ikaw naman, mababantayan mo ang kalusugan nila. Bilang pagtupad sa tungkulin ko bilang anak, isa ka namang napakamaalaga at maunawaing asawa. Hindi mo ako bibiguin, di ba? Ang mga salita ni Daniel ay parang isang hindi nakikitang lubid na humihigpit sa aking leeg. Inilagay niya ako sa alanganin. Kung tatanggi ako, lalabas akong isang sakim at masamang manugang na humahadlang sa karera ng asawa at ayaw mag-alaga sa mga biyenan niya. Ngunit kung papayag ako, haharapin ko ang 4 na taon ng pamumuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama ang biyenan kong kilala sa pagiging mahirap pakisamahan at reklamadora habang ang asawa ko ay libu-libong milya ang layo. Tiningnan ko si Aling Nena at nakita kong pinagmamasdan niya ako ng masusi. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang inis na namumuo sa dibdib ko. Hindi ko hahadlangan ang career mo, pero sa tingin ko, dapat nating pag-usapan ang pagtira ng mga magulang mo dito ng 4 na taon. Sanay sila sa maluwag na espasyo sa probinsya at kondo lang ito. Masikip. Baka hindi sila maging komportable at makaapekto pa sa kalusugan nila. Isa pa, buong araw akong nasa trabaho. Baka hindi ko sila maasikaso ng tama. Agad na umasim ang mukha ni Aling Nena. Padabog niyang ibinagsak ang plato sa mesa. Chris, anong ibig mong sabihin? Itinuturing mo ba kaming mga hamak na taga-probinsya na marumi at magulo? O takot ka lang na gastusan kami? Nagpapakamatay ang anak ko sa trabaho para mapanatili ang bahay na ito at ngayong aalis siya, hinihiling niyang alagaan mo ang mga magulang niya. Pero ang dami mo ng reklamo at tinatawag mo pa ang sarili mo na mabuting asawa at manugang. Mabilis na sumingit si Daniel. Ang boses niya ay malambing at nagpapakalma, ngunit may panggigipit sa kanyang mga mata. Ma, ano bang sinasabi mo? Hindi yan ang ibig sabihin ni Chris. Nag-aalala lang ang asawa ko na baka hindi kayo maging komportable. Love, matatanda na ang mga magulang ko. Ngayon malakas sila. Bukas, sino ang nakakaalam? Iwan sila sa probinsya na mag-isa habang ako'y napakalayo. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. Kung mahal mo ako, tulungan mo ako rito. Isipin mo na lang na tinutulungan mo akong pasanin ang responsibilidad na ito sa pamilya para makapag-focus ako sa karir ko. Pangako, ipapadala ko sa iyo lahat ng sahod ko mula roon. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Gastusin mo kahit saan mo gusto. Nang marinig ko ang pera at responsibilidad, naintindihan kong hindi ako pwedeng tumanggi roon mismo. Sa harap ng kanyang mga magulang, napilitan akong tumango na may bigat sa puso. Sige, kung napagdesisyonan niyo na ang lahat at gusto ng mga magulang na manatili, payag na ako. Hinihiling ko lang na maging maunawain kayo kung may magawa man akong mali. Nakahinga ng maluwag si Daniel. Nagsalin pa ng alak para sa kanyang ama
at nagsimulang ilarawan ang isang maningning na hinaharap isang bahay at lupa sa tabi ng lawa. Mga biyahe sa Europa para sa buong pamilya. Nagbalik ang tawanan, ngunit ako'y nakaupo lang, nginunguya ang kanin na lasang apdo. Tinitingnan si Daniel, ang lalaking kasama ko sa higaan, sa loob ng maraming taon. At bigla kong naramdaman na para siyang naging isang estranghero. Bakit siya nagmamadaling umalis? Bakit hindi niya ako matingnan sa mata habang pinag-uusapan ang biyahe? Sinasabi ng kutob ko na sa likod ng perpektong larawang iyon ay mayroong nakatagong kabulukan, ngunit hindi ko maintindihan kung ano iyon. Natapos ang hapunan. Habang nagliligpit ako sa kusina, rinig mula sa sala ang malakas na tunog ng telebisyon at ang halakhak ng aking biyenan. Sa sulok ng aking mata, nakita ko si Daniel na lumabas sa balkonahe para makipag-usap sa telepono. Pabulong siyang nagsasalita, patago, tinatakpan ang bibig gamit ang kamay. Gusto ko sanang lumapit, ngunit natapos na niya ang tawag at bumalik sa sala na may pilit ng ngiti. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Daniel habang ako ay palingalinga sa kama. Pinakikinggan ang paulit-ulit na patak ng ulan at ang hilik ng aking asawa. Sa aking isipan, nag-uumpukan ng mga tanong na walang kasagutan. Kinabukasan, isang atmosfera ng pamamaalam ang bumalot sa kondo. Ngunit ang nakapagtataka, si Daniel ang pinaka-emosyonal. Hindi ako. Maaga siyang gumising. Muling sinuri ang kanyang maleta at nagsuot ng eleganteng suit. Ang kanyang mga magulang ay nagising bago pa sumikat ang araw para ihanda siya ng masaganang almusal na magbibigay sa kanya ng lakas para sa mahabang biyahe. Hindi binitawan ni Aling Nena ang kamay ng kanyang anak. Nagbibigay ng walang katapusang payo habang lumuluha mula sa kung paano kumain ng maayos at magsuot ng makapal na damit hanggang sa kung paano mag-ingat sa mga estranghero sa ibang bansa. Chris, ihatid mo ako sa airport? Tanong ni Daniel, tinitingnan ang relo. 10:00 ang flight, oras na para umalis. Tahimik kong kinuha ang bag at ang susi ng kotse. Papunta sa NAIA, hindi binitawan ni Daniel ang kamay ko, bumubulong ng mga matatamis na salita. Mahihirapan ka sa bahay, love. Pagdating ko, tatawag agad ako via video call. Please, alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpakapagod sa trabaho. At kung may ireklamo man ang mga magulang ko, maging mas matalino ka. Gawin mo para sa akin, okay? Okay, bulong ko. Nakatuon ang tingin sa daan. Sa loob-loob ko, walang lungkot sa paghihiwalay, kundi isang malaking kawalan at pagod. Huminto ang sasakyan sa International Departures Terminal. Niyakap ako ni Daniel ng mahigpit. Binigyan ako ng isang matunog na halik sa noo at kinuha ang kanyang maleta. Pumasok na hindi tumitigil sa paglingon para magpaalam na may maningning ng ngiti. Pinanood ko ang kanyang likod na naglaho sa likod ng mga automatikong pinto. Dapat sana akong umiyak o kahit man lang makaramdam ng kirot sa puso, ngunit wala. Naramdaman ko lang ay ginhawa, na para bang nabunutan ako ng tinik. Kasabay nito, bumalik ng mas malakas ang kaba na naramdaman ko kahapon. Pabalik sa kotse, pinaandar ko ang makina, handa nang pumasok sa opisina. Biglang nag-vibrate ang telepono sa aking bag. Tiningnan ko ang screen, isang mensahe mula sa bangko. Marahil ay singil sa annual fee o isang anunsyo. Muntik ko na itong balewalain, ngunit dahil sa aking profesional na ugali, kinuha ko ang telepono. Ang mga salitang lumabas sa screen ay nagpatigil sa akin sa gilid ng daan. Ang puso ko ay kumabog na parang gustong lumabas sa aking dibdib. Mula sa supplementary card na konektado sa iyong account, isang transaksyon na nagkakahalaga ng 850,000 ang ginawa sa isang luxury jewelry store sa Greenbelt, Makati. Kinuskus ko ang aking mga mata at binasa ang mensahe ng 5 beses, 850,000. Isang napakalaking halaga. At ang lugar, Greenbelt ang sentro ng luho sa puso ng Metro Manila. Nahilo ako. Ang supplementary card na iyon ay ibinigay ko kay Daniel para sa mga gastusin sa representasyon at mga agarang pangangailangan. Sinabi niya sa akin na nagche-check-in na siya para sa kanyang flight papuntang Frankfurt. Kung gayon, bakit sa mismong sandaling iyon ay may ginawang charge mula sa kanyang card sa isang alahas sa gitna ng Makati?
May dalawang posibilidad. Una, nanakaw o na-clone ang kanyang card. Pangalawa, wala siya sa airport. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tinuruan ako ng aking karanasan sa mga nakaka-stress na sitwasyon na huwag magpanik. Tinawagan ko ang customer service hotline ng bangko. Ang boses ko ay malamig at desidido, walang bahid ng panginginig. Magandang umaga. Ako ang may-ari ng principal card na may numerong. Nakatanggap ako ng abiso ng isang malaking transaksyon na sa tingin ko ay mapanlinlang. Hinihiling kong i-block agad ang lahat ng card na konektado sa account na ito, parehong principal at lahat ng supplementary. Kinumpirma ng operator ang aking mga detalye at agad na isinagawa ang kahilingan. Pagkatapos ibaba ang telepono, nanatili ako sa kotse. Hawak ang manibela nang napakahigpit na namuti ang aking mga buko. Kung nanakaw ang kanyang card, tatawag agad si Daniel sa akin, ngunit nanatiling tahimik ang aking telepono. Sinubukan ko siyang tawagan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Pinatay niya ang kanyang telepono. Naakma naman kung sasakay na siya ng eroplano. Pero paano ang transaksyon? Walang magnanakaw na magiging ganoon katapang para pumunta sa isang luxury store at gumastos ng GAW 850,000 sa alahas. May mga kamera sa lahat ng dako. Isang teribleng ideya ang pumasok sa aking isipan. Nagsinungaling si Daniel sa akin. Hindi siya papuntang Frankfurt. Nasa Maynila siya. At ang perang iyon ay ginastos niya sa diamante para sa ibang tao. Naalala ko ang kanyang mailap na tingin kagabi, ang lihim na tawag sa telepono sa balkonahe, at ang kanyang pagmamadali kaninang umaga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang nakakatakot na larawan. Hindi na ako pumasok sa opisina. Bumalik ako at nagtungo sa sentro ng lungsod. Kailangan kong alamin ang katotohanan. Ngunit sa daan, napagtanto kong hindi ako pwedeng basta-basta na lang pumasok sa tindahan at hilinging makita ang mga recording ng kamera. Hindi nila ito ibibigay sa isang pribadong individual. Pumarada ako sa tabi ng isang tahimik na coffee shop at umorder ng barako, walang asukal. Ang pait ng kape ay nakatulong sa akin na mag-isip ng malinaw. Binuksan ko ang banking app sa aking telepono at sinuri ang history ng mga transaksyon. Bukod sa malaking halagang iyon, natuklasan ko ang ilang mas maliliit na gastos sa nakaraang linggo sa mga restaurant at tindahan ng damit pambabae na hindi ko kailanman pinuntahan. Hindi kailanman nagkakamali ang kutob ng isang babae. Niloko ako. Isang malaki at malupit na panloloko. Ang aking asawa. Ang lalaking kasama ko sa buhay ay gumawa ng isang perpektong dula para lokohin ako. Iniwan niya sa akin ang kanyang matatandang magulang habang siya ay nagsasaya sa kung saang lugar gamit ang perang pinaghirapan namin. Tumulo ang mga luha sa aking mga mata, mainit at maalat, ngunit agad ko itong pinunasan. Walang silbi ang pag-iyak ngayon. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong malaman kung nasaan si Daniel at kung ano ang kanyang ginagawa. Naalala ko si Paulo, ang aking matalik na kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay nagtatrabaho sa cybersecurity at maraming kontak. Tinawagan ko siya. Paolo, si Cristo, pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay na kagyat? Kailangan kong hanapin at subaybayan ang mga galaw ng isang tao. Buhay at kamatayan ito para sa akin. Sa kabilang linya, naintindihan ni Paulo sa tono ng aking boses ang kabigatan ng sitwasyon at agad na pumayag. Ibinalik ko ang telepono. Pinagmamasdan ang abalang trapiko sa labas ng bintana. Tumila na ang ulan kahapon. Sumikat na ang araw. Ngunit sa aking kaluluwa, isang bagyo ang kasisimula pa lamang magwala. Hindi ko ito palalampasin. Kung naglakas loob si Daniel na pagtaksilan ako, magbabayad siya ng mahal. Bumalik ako sa bahay ng madilim na. Sa kondo, wala nang bakas ng tawanan ng umaga. Sa halip, isang mabigat na atmosfera ang namamayani. Pagpasok ko pa lang, nakita ko ang matinding kalat, mga balat ng butong pakwan na nakakalat sa sahig ng sala, maruruming baso sa mesa, at ang telebisyon na napakalakas na may kung anong comedy show. Natutulog ang biyenan kong lalaki sa sofa na nakataas ang mga paa sa armrest, malakas na humihilik.
at ang biyenan kong babae naman ay naghahalungkat sa ref. Nang makita ako, hindi man lang nagtanong si Aling Nena kung pagod ako sa trabaho. Sa halip ay isinara niya ang pinto ng ref ng padabog at sinabihan ako ng may panunumbat. At saan ka naman galing? Kami ng tatay mo rito. Nagugutom. Hindi pa naluluto ang hapunan. Balak mo ba kaming patayin sa gutom, kaming dalawang matatanda? Tiningnan ko ang relo. Alas, 6 pa lang ng gabi. Karaniwan, sa oras na iyon, kalalabas ko pa lang ng opisina. Pinigilan ko ang inis. Inilagay ang bag sa isang silya at sumagot ng mahinahon. Kararating ko lang po galing trabaho, ma. May kanin sa bahay, may pasta, may lahat. Pwede naman po kayong magsaing o magluto. Tinitigan ako ni Aling Nena, ipinatong ang mga kamay sa baywang at lumapit sa akin. Aba, nagmamarunong ka na ngayon. Kakaalis lang ng asawa mo. Naglalabas ka na ng pangil. Biyenan mo ako. Pumunta ako rito para magpahinga. Para tamasahin ang pinaghirapan ng anak ko. Hindi para pagsilbihan ka. Nagpapakamatay ang anak ko sa trabaho para sa bahay na to. At ang kailangan mo lang gawin ay asikasuhin ang mga magulang niya. Tapos nagrereklamo ka pa. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi nag-aatubili. Dati, tinitiis ko ito para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya dahil sa respeto kay Daniel. Ngunit ngayon, alam kong niloko niya ako at ang respeto ko sa pamilyang iyon ay naglaho na. Tama po kayo, ma. Nagtatrabaho rin ako at kumikita ng pera at kalahati ng kondo na ito ay binili gamit ang pondo ko. Hindi ko hinihiling na maging katulong ko kayo, pero hindi rin ako katulong dito. Napatanga si Aling Nena. Marahil hindi inaasahan ang ganoong sagot mula sa akin. Magsisigaw na sana siya, ngunit pinigilan ko siya ng isang senyas. Pagod ako at ayaw kong makipagtalo, pero dahil matagal tayong magsasama, sa tingin ko, kailangan nating magtakda ng ilang patakaran para maiwasan ang gulo. Pumunta ako sa kusina, nagsalin ng isang basong tubig, ininom ito ng isang lagok at bumalik sa sala kung saan gising na ang aking biyenan. At naguguluhang pinapanood ang eksena. Sinabi ko ng malinaw, una, ang pagkain. Nagtatrabaho ako buong araw at hapunan lang ang kaya kong ihanda. Kayo na po ang bahala sa almusal at tanghalian. Ako ang bibili ng mga pagkain at iiwan sa ref. Kung sino ang kumain, siya ang magliligpit. Ang mga plato ay huhugasan agad, hindi iipunin sa lababo. Sumigaw si Aling Nena. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ko siya pinatapos at nagpatuloy. Pangalawa, ang kalinisan. Nakaparke flooring tayo. Kailangang mag-ingat, huwag magtapon ng basura sa sahig. Bawat isa ang maglilinis ng sarili niyang kwarto at, nang walang pahintulot ko, walang papasok sa aking kwarto. At sa wakas, idiniin ko ang bawat salita. Pangatlo, respeto sa personal na espasyo. Pagod akong umuuwi galing trabaho. Kailangan kong magpahinga. Hinihiling ko na hinaan ninyo ang pagsasalita at ang volume ng TV pagsapit ng 10:00 ng gabi. Namula sa galit ang mukha ni Aling Nena. Bumaling siya kay Mang Lito at sumigaw. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba kung paano tayo sinasakyan ng manugang mo? Kakaalis lang ni Danielito. Pinapalayas na tayo ng asawa niya. Naku, Diyos ko, anong klaseng pagsubok ito? Kumunot din ang noo ni Mang Lito. Naging mas malalim at autoritatibo ang kanyang boses. Chris, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Kami ang matatanda at ikaw, ang bata, dapat kang gumalang sa amin. Sino ka para magbigay ng kondisyon? Bahay ito ng anak ko. At mabubuhay kami rito kung paano namin gusto. Ngumiti ako ng may kapaitan. Pa, ang titulo ng kondo na ito ay nakapangalan sa aming dalawa. Kalahati ng pera para sa pagbili nito ay galing sa mga magulang ko. Ang kalahati naman ay binayaran namin ni Daniel sa pamamagitan ng isang mortgage. Umalis na si Daniel. Ako ang may-ari ng bahay. Gusto ko lang na mamuhay tayong lahat ayon sa mga patakaran para magkaroon ako ng lakas na magtrabaho at bayaran ng mortgage. Kung hindi ninyo gusto, pwede naman kayong bumalik sa probinsya. Mas maluwag doon. Ang mga salita ko ay parang isang baldeng malamig na tubig. Alam na alam nila na sa probinsya, walang aircon,
Walang komportableng kama tulad dito. Natahimik si Aling Nena, ngunit puno ng puot ang kanyang mga mata. Sige, sige, makikita mo. Tatawagan ko si Danielito. Tingnan natin kung paano niya didisiplinahin ang asawa niya. Kinuha niya ang telepono at nagsimulang i-dial ng mabilis ang numero ni Daniel. Ngunit, syempre, sa kabilang linya ay mga tono lang ng tawag o ang mensahe na naka-off o walang signal. Pinanood ko siya habang sinusubukan niyang tawagan si Daniel at napangiti ako sa aking sarili. Ang anak mo ay kasalukuyang nagsasaya kasama ang kanyang kabit. Wala siyang panahon para sa mga reklamo mo. Nang gabing iyon, hindi ako naghanda ng hapunan. Pumasok ako sa aking kwarto at nilock ang pinto. Mula sa labas, naririnig ko ang mga sigaw ng aking biyenan at ang kalampag ng mga kasangkapan. Nagsuot ako ng earphones, nagpatugtog ng instrumental na musika, at sinubukang ihiwalay ang sarili sa gulo. Kailangan kong mag-ipon ng lakas. Ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang, at ako ang magiging panalo. Ang unang gabi na wala ang aking asawa ay hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Naramdaman kong mas malakas ako kaysa dati. Sinabi ko sa sarili ko, Chris, hindi ka pwedeng maging mahina. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili at kung ano ang sa iyo. Kinabukasan, mas maaga akong gumising kaysa karaniwan. Maingat akong nag-makeup, pumili ng isang eleganteng dark blue pantsuit para magmukhang mas seryoso. Paglabas ko ng kwarto, binaliwala ko ang masamang tingin ng aking biyenan. Nangumunguya ng tinapay sa mesa at dumiretso sa labas. Ngayon, hindi ako papasok sa opisina, kundi makikipagkita sa aking abogado, si Attorney Garrido. Ang opisina ni Attorney Miguel Angel Garrido ay nasa 11 palapag ng isang simpleng gusali. Matagal ko na siyang kakilala, sikat sa kanyang talas ng isip at dedikasyon. Inilapag ko sa kanyang mesa ang isang folder ng mga bank statement na in-print ko kaninang umaga. Tingnan niyo po ito. May paraan po ba para matrace ang perang ito? Inayos ni Attorney Garrido ang kanyang salamin, kinuha ang folder, at sinimulang suriin ng mabuti ang mga dokumento. Tahimik ang opisina, tanging ang kaluskos ng papel ang maririnig. Pagkatapos ng 15 minuto, itinaas niya ang kanyang ulo. Seryoso ang kanyang mukha. Chris, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala mo. Sinuri ng mga kasamahan ko ang mga transaksyong ito. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang asawa mo ay naglipat ng maliliit na halaga na may kabuang 11,000 sa account ng isang Andrea Brillantes. 5,000. Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa isang maaliwalas na araw. Nag-ugong ang aking mga tainga. Iyon ang lahat ng aming ipon sa loob ng 7 taon, kasama ang mga kinita mula sa ilang investment na pinaghirapan kong palaguin. Nagkasundo kami na sa katapusan ng taon ay bibili kami ng isang townhouse gamit ang perang iyon. At ngayon, si Andrea Brillantes. Pamilyar sa akin ang pangalan. Naghalungkat ako sa aking alaala. Siyempre, si Andrea, isang intern sa kumpanya ni Daniel. 2 taon na ang nakalipas. Nakita ko siya minsan sa isang company dinner. Isang dalagang may malambing na accent mula sa probinsya at mga matang laging parang naluluha. Noon, palagi siyang nakabuntot kay Daniel. Tinatawag siyang Sir Daniel ng may debosyon. Pinuri ko pa nga siya noon sa kanyang pagiging magalang. Hindi ko pinaghihinalaan na nag-aalaga pala ako ng isang ahas. Nagpatuloy si Attorney Garrido sa kanyang pagsusuri. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay isang saksak sa aking puso. Ang mga paglilipat ay ginawa ng napakatalino. 250,000 dito, 500,000 doon. Sa description, palaging nakalagay na bayad sa merchandise, pagbili ng materyales. Kung hindi mo titingnan ang kabuuan, mahirap mapansin. Si Andrea ay 24 taong gulang, mula sa Cebu. Opisyal na walang trabaho, ngunit 2 buwan na ang nakalipas, bumili siya ng isang luxury apartment sa Cebu na nakapangalan sa kanya. Kinuyom ko ang aking mga kamao nang napakahigpit na bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Matagal na itong pinlano ni Daniel. Inililipat niya ang aming mga ari-arian para magtayo ng pugad ng pag-ibig kasama ang kanyang kabit.
Libang-libong-libong. Ang aking pawis, ang aking luha, ang aking mga gabing walang tulog sa trabaho, ang mga luho na ipinagkait ko sa aking sarili. At ibinigay niya lahat iyon sa ibang babae. Ano po ang gagawin ko ngayon, attorney? Hindi ko pwedeng basta na lang hayaang mawala ang perang iyon. Tiningnan niya ako ng may habag. Ngayon, kailangan mong kumalma. Mayroon tayong ebidensya ng paggalaw ng pondo. Ngunit para mabawi ito, kailangang patunayan na ito ay conjugal property at ang mga paglilipat ay ginawa ng walang pahintulot mo para itago ito. Tutulungan kitang ihanda ang demanda para sa diborsyo at isang petisyon para sa precautionary measures para i-freeze ang kanyang mga ari-arian. Pero una, kailangan mong alamin kung nasaan talaga si Daniel ngayon. Tumango ako. Nag-aapoy sa galit ang aking mga mata. Hahanapin ko siya. Salamat po. Paglabas ko sa opisina ng abogado, umupo ako sa kotse na may bukol sa lalamunan. Pinanood ko ang daloy ng mga tao sa kalye. Bawat isa ay may kanya-kanyang hinahabol. Ilan pa kayang babae, tulad ko, ang naloko? Naalala ko ang matatamis na salita ni Daniel. Lahat ng ito ay para sa pamilya. Mahal na mahal kita. Mga salitang walang laman pala. Binuksan ko ang aking telepono at tiningnan ang aming wedding photo na naka-wallpaper sa larawan. Nakangiti si Daniel habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Ngayon, habang tinitingnan ito, pandidiri lang ang nararamdaman ko. Pinalitan ko ang wallpaper ng itim. Mula ngayon, patay na si Daniel para sa akin. Ang natitira na lang ay isang kaaway na nagngangalang Daniel Miranda. Pumunta ako sa kanyang kumpanya. Kailangan kong kausapin ang kanyang boss. Ang palabas na pinamagatang business trip to Frankfurt ay dapat nang matapos. Gusto kong makita kung ano ang matitira kay Daniel kapag tinanggal na ang kanyang maskara. Ang opisina ni Daniel ay nasa isang modernong gusali na gawa sa salamin. Pumasok ako sa lobby. Huminga ng malalim para kumalma. Hindi ako pumunta para gumawa ng iskandalo. Pumunta ako bilang isang nag-aalalang asawa. Ang perpektong dahilan para ibunyag ang isang kasinungalingan. Nakilala ako ng receptionist at ngumiti. Magandang umaga, Ma'am Chris. Bibisitahin niyo po ba si Sir Daniel? Nakabakasyon po siya. Nginitian ko siya ng magalang at formal. Alam ko, nandito ako para kausapin ang direktor, si Miss Santos. Para sa isang personal na bagay. May appointment ako. Nagsinungaling ako. Wala akong appointment. Ngunit bilang asawa ng department head, sigurado akong bibigyan ako ni Miss Santos ng ilang minuto. Umakyat ako sa opisina ng direktor at kumatok. Nang marinig ang pasok, pumasok ako. Si Miss Santos, nakayuko sa mga dokumento, ay nagulat na tinanggal ang kanyang salamin nang makita ako. Oh Chris, ikaw pala. Anong sadya mo? May nangyari ba? Maupo ka. Uminom ka muna ng tubig. Umupo ako sa tapat niya. Mga kamay sa aking kandungan, pilit na nagmumukhang inosente. Magandang umaga, Miss Santos. Pasensya na sa biglaang pagbisita. Kasi po, ang asawa kong si Daniel ay umalis kahapon papuntang Frankfurt. Nang napakabilis na sa sobrang abala, nakalimutan kong itanong ang eksaktong address para mapadalhan ko siya ng gamot. Napakabilis ng pag-alis niya at siguro hindi pa siya nakakabili ng SIM card doon. Hindi ko siya makontak. Pumunta ako para malaman kung maibibigay ninyo ang contact details ng branch sa Frankfurt. Tinitigan ako ni Miss Santos. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Kumunot ang kanyang noo at nagtanong na para bang hindi makapaniwala. Anong Frankfurt? Sinasabi mo bang umalis si Daniel papuntang Frankfurt? Ngayon, ako naman ang nagkunwaring nagulat. Opo. Sinabi niya sa akin na ipinadala siya ng kumpanya para sa isang advanced training at para pamahalaan ang branch doon sa loob ng 4 na taon. Umalis siya kahapon ng 10:00 ng umaga. Natawa si Miss Santos, ngunit sa kanyang tawa ay may pagkalito at seryosong tono. Chris, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ang kumpanya natin ay walang branch sa Frankfurt at kahit may proyekto man doon, hindi si Daniel ang pupunta. Kahapon lang,
Nagsampa siya ng leave application para sa 2 linggong bakasyon. Nakasaad sa application na ang asawa niya ay malubhang may sakit at kailangan niyang manatili sa bahay para alagaan ito at dalhin sa isang klinika sa Switzerland para sa paggamot. Natigilan ako na para bang binuhusan ng isang balding nagyeyelong tubig ang kanyang asawang malubhang may sakit. Naglakas loob siyang gamitin ang aking kalusugan, ang aking buhay, bilang dahilan para sa kanyang kalokohan. Isinumpa niya ako para lang makakuha ng bakasyon at magsaya kasama ang kanyang kabit. Kumulo ang dugo ko, ngunit pinigilan ko ang sarili. Nagkunwaring nagulat at nalungkot. Sinabi ko nang nanginginig ang boses. Seryoso po ba kayo? Sinabi niyang may sakit ang asawa niya. Pero malusog po ako. Araw-araw akong pumapasok sa trabaho. Bakit niya sasabihin ang ganoon? Si Miss Santos ay isang matalinong babae. Nang makita ang aking reaksyon at ang mga hindi pagkakapare-pareho sa mga salita ni Daniel, nagsimula siyang maghinala sa kung ano ang nangyayari. Tumayo siya, umikot sa mesa at tinapik ang aking balikat. Chris, kumalma ka. Kinukumpirma ko sa iyo na walang desisyon na ipadala si Daniel sa Frankfurt. Ang pagsisinungaling niya sa iyo at sa kumpanya ay isang malubhang paglabag sa propesyonal na etika. Sigurado ka bang sumakay siya ng eroplano? Tumango ako, bumuhos ang mga luha. Sa pagkakataong ito, tunay na luha ng kahihiyan. Hinatid ko po siya mismo sa airport, pero kaninang umaga, natuklasan kong may biniling alahas sa Maynila gamit ang kanyang credit card. Niloko niya ako, Miss Santos. Niloko niya ako at ang kanyang matatandang magulang. Bumuntong hininga si Miss Santos at umiling. Walang hiya. Hindi ko inaasahan ang ganitong kabastusan mula sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ipapa-review ko lahat ng kanyang trabaho at mga dokumento bago ilipat ang kanyang mga tungkulin. Kung naglakas loob din siyang lokohin ang kumpanya, hindi ko ito palalampasin. At ikaw, ayusin mo ang problema ng pamilya mo ng mahinahon. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang dokumento, huwag kang mag-atubiling humingi. Bumulong ako ng pasasalamat at nagpaalam. Paglabas ko sa opisina ng direktor, nakita kong naging kulay abo ang langit ng Maynila. Malinaw na ang lahat, walang business trip, walang maningning na hinaharap kundi isang walang hiyang asawa, isang profesional na sinungaling na ginagastos ang pera ko para magtayo ng mga kastilyo sa hangin kasama ang ibang babae. Si Daniel na mismo ang sumunog sa lahat ng tulay. Akala niya isa akong tangang asawa na marunong lang tumango. Nagkamali siya. Kapag sinukol mo ang isang babae, ang kanyang ganti ay mas malakas pa sa anumang bagyo. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang aking abogado. Attorney, Garrido, simulan na po natin. Gusto kong i-freeze ang lahat. Gusto kong wala siyang matirang kahit isang sentimo sa bulsa niya. Tingnan natin kung gaano katagal ang true love nila ng babaeng iyon. Umalis ako. Ang alingaw-ngaw ng aking mga takong sa marmol na sahig ay malamig at desidido. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may ibang pananaw. Kung dati ay iniisip ko kung ano ang ihahanda para sa hapunan, kung magugustuhan ba ito ng asawa ko o kung magagalit ang mga biyenan ko. Ngayon lahat ng aking iniisip ay nakatuon sa isang layunin. Ang trabaho at ang aking plano ng paghihiganti. Nagsuot ako ng isang eleganteng puting suit, naglagay ng mas matingkad na pulang lipstick, at pumasok sa meeting room na may tindig ng isang general. Ngayon, mayroon akong mahalagang pulong kasama ang mga dayuhang partner para isara ang kontrata para sa susunod na quarter. Isang proyekto na ibinuhos ko ang aking buong kaluluwa. Tensyonado ang pulong. Nakatayo ako sa tabi ng whiteboard, sinusuri ang diskarte sa merkado, nang biglang mag-vibrate nang walang tigil ang aking telepono sa mesa. Tiningnan ko ang screen ng biyenan ko. Tinanggihan ko ang tawag, inilagay ang telepono ng nakataob at nagpatuloy sa presentasyon. Ngunit 1 minuto ang lumipas, muling nag-vibrate ang telepono at muli, 5 beses na sunod-sunod tumawag si Aling Nena. Tinitingnan ako ng mga partner ng may habag. Ngumiti ako, humingi ng paumanhin at nagpaalam na lumabas para sagutin, nag-aalala na baka may nangyaring emergency sa bahay.
Pagkasagot ko pa lang, ang matinis na sigaw ng aking biyenan ang bumasag sa aking pandinig, umalingaw-ngaw sa pasilyo. Chris! Chris! Umuwi ka kaagad! Ang tatay mo, masama ang lagay. Mamamatay na siya. Nahulog siya. Bumabagsak ang bula sa bibig niya. Bilisan mo! Dalhin mo siya sa ospital. Matanda na ako't mahina. Hindi ko siya kayang buhatin. Matinis ang boses ni Aling Nena. Tila nagpapanik. Pero napansin ko pa rin ang bahid ng pag-arte. Kung talagang ganoon kalala ang lagay ni Mang Lito, ang una niyang gagawin ay tumawag ng ambulansya, hindi ang kanyang manugang na nagtatrabaho ilang kilometro ang layo. Nang may kahinahunan at lamig, nagtanong ako, "Ano pong nangyari kay Papa, Ma? Nasaan po siya?" Sumigaw palalo si Aling Nena. "Nandito sa sahig. Siguradong tumaas ang presyon niya. Walang puso kang manugang. Umalis ang asawa mo. Dapat mong palitan siya. Alagaan ang mga magulang niya. Umuwi ka na agad." Tiningnan ko ang relo. Mula sa opisina ko hanggang sa bahay ay aabuti ng hindi bababa sa 45 minuto kung walang traffic. At rush hour ngayon, kaya higit sa 1 oras. Kung talagang na-stroke ang biyenan ko, pagdating ko, nasa kabilang buhay na siya. Ngunit naalala ko na kaninang umaga, bago ako umalis, si Mang Lito ay nakaupot nagkakape at kumain ng 2 platong puno ng sinangag. Mukha siyang malusog at mamula-mula. Bukod dito, ang kahon ng gamot niya para sa high blood na binili ko ay hindi pa nababawasan. Hindi niya kailanman nakakalimutang inumin iyon tuwing umaga. Naintindihan ko agad kung ano ang nangyayari. Isa na naman ito sa kanilang mga pakana para pauwiin ako. O gusto lang ni Aling Nena na guluhin ang trabaho ko. Ipakita ang kanyang kapangyarihan na sa isang tawag niya dapat akong sumunod. Gusto niyang iwanan ko ang isang mahalagang pulong at tumakbo pa uwi na parang baliw para lang datnan ang kanyang asawa na nagrereklamo at humihingi ng sabaw ng manok. Huminga ako ng malalim at nagpasya na hindi magpatinag. Sinabi ko ng malinaw sa telepono, "Ma, makinig po kayo ng mahinahon. Nasa isang napakahalagang pulong po ako kasama ang general manager. Hindi po ako pwedeng umalis kahit 1 minuto. Kung aalis ako ngayon, mawawalan ako ng trabaho at mawawalan din tayo ng perang panggastos." Magsisimula na sanang magmura si Aling Nena, ngunit pinutol ko siya. "Huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko po ang lahat. Tatawag po ako ngayon din ng ambulansya sa 911. Magpapadala sila ng isang team diretso sa bahay. Profesional sila. May oxygen, stretcher. Bibigyan nila ng first aid si Papa at dadalhin agad sa ospital. Manatili po kayo sa bahay at hintayin ang mga doktor." Pagkasabi nito, ibinaba ko ang telepono nang hindi na siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Agad akong tumawag sa 911, ibinigay ang address at inilarawan ang kondisyon ng pasyente tulad ng sinabi ng aking biyenan. Siyempre, idiniin ko ang lahat ng mapanganib na sintomas para mas mabilis silang dumating. Pagkatapos, bumalik ako sa meeting room. Ngumiti ako, humingi ng paumanhin at tinapos ang aking presentasyon ng may kahusayan. Mga 20 minuto ang lumipas. Muling nag-vibrate ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, isang hindi kilalang numero. Marahil mula sa ambulansya. Lumabas ako ulit. "Hello, kayo po ba ang kamag-anak ng pasyenteng si Lito Miranda? Mula po kami sa emergency services. Dumating na po kami sa address, pero walang nagbubukas." Tinawagan namin ang landline. May sumagot na nagsabing nagkamali kami at ibinaba ang telepono. Napangiti ako sa aking sarili. Tulad ng inaasahan ko, isang palabas. Nang makita ang ambulansya na may kumikislap na mga ilaw sa pintuan, tiyak na nagpanik si Aling Nena. Takot na buksan ang pinto at mabuking ang kanyang panloloko at kailangan pang magbayad para sa tawag. Sumagot ako sa doktor na may peking pag-aalala sa boses. "Naku, kawawa naman. Siguro po sa sobrang kaba ng biyenan ko, nalito na siya. Doktor, pakiusap po, pilitin ninyo. Sabihin ninyong ako, ang manugang, ang tumawag sa inyo. Kung hindi sila magbubukas, humingi po kayo ng tulong sa guard para buksan ang pinto. Baka nag-aagaw buhay na po ang lolo sa loob. Kilalang kilala ko ang aking biyenan."
Ang pinakatatakutan niya sa lahat ay ang mapahiya sa harap ng mga kapitbahay at gumastos ng pera nang hindi kailangan. At tama nga, pagkatapos ng 5 minuto, tumawag sa akin si Aling Nena. Ang kanyang boses ay mahina at nagmamakaawa. Wala nang bakas ng pagiging agresibo kanina. Chris, hindi na kailangan ng ambulansya. Okay na si papa mo. Bumaba lang pala konti ang asukal niya. Pinainom ko ng tubig na may asukal at bumuti na siya. Sabihin mo sa kanila na umalis na, nag-iingay sila sa buong building. Pag-uusapan tayo ng mga kapitbahay. Sumagot ako ng malamig. Paano po yan, ma? Sabi niyo kanina may bula sa bibig niya at nasa sahig. Hindi po biro ang kalusugan ng matatanda. Nabayaran ko na po ang tawag at ang serbisyo ng ambulansya. Nandyan na ang mga doktor. Hayaan ninyong suriin nila siya para sa ating kapayapaan ng isip. Kung may mangyari kay Papa, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Mariin akong tumanggi na kanselahin ang tawag. Sa huli, napilitan si Aling Nena na buksan ang pinto at papasukin ang mga doktor na sa harap ng guard at ilang usisera na kapitbahay ay kinuha ang presyon at pulso ni Mang Lito. Ang resulta, ganap na malusog. Normal ang presyon, ang mga vital signs ay parang sa isang binata. Pinagalitan sila ng mga doktor dahil sa maling alarma at pagsasayang ng resources. Walang nagawa si Aling Nena, kundi bayaran ang serbisyo ng ambulansya, hiyang-hiya at labag sa loob. Nang gabi, umuwi ako galing trabaho. Isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa akin. Si Mang Lito ay nanonood ng TV na may madilim na mukha. Si Aling Nena, nang makita ako, ay isang matalim na tingin lang ang ipinukol sa akin, ngunit hindi na naglakas loob na sumigaw o mang-insulto tulad ng dati. Naintindihan na niya na hindi na ako ang sunod-sunurang manugang na kaya niyang kontrolin. Ginamit ko ang kanyang sariling pag-arte para bigyan siya ng leksyon sa katapatan. Pumasok ako sa aking kwarto, nagbihis, at pagkatapos ay pumunta sa kusina para maghanda ng instant noodles. Hindi ako nagtanong tungkol sa kalusugan ng aking biyenan. Alam ko nang mas malusog pa siya sa akin. Ang aking malamig na pakikitungo ay isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Tapos na ang mga manipulasyon sa pamamagitan ng pagkakasakit. Mula sa araw na iyon, sa bahay na iyon, lahat ay gagawin ayon sa aking mga patakaran. Sa 2 araw mula nang umalis si Daniel, nakipagkita ako kay Paulo sa aming paboritong coffee shop sa BGC. Nauna si Paulo at seryosong nakaupo sa isang sulok. Siya ang aking matalik na kaibigan mula kolehiyo at ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko ngayon. Bilang isang cybersecurity expert, alam niyang maghanap ng impormasyon sa social media at mga database na hindi basta-basta maa-access. Pagkaupo ko, tahimik niyang inilapit sa akin ang isang tablet. Sa screen, mayroong isang malinaw at pinalaking larawan. Isang kaibigan ko ang aksidenteng kumuha nito kahapon ng umaga sa isang private hangar. Nakita niya ang mag-asawang ito. Masyadong malambing at pamilyar ang mukha ng lalaki, kaya kinunan niya ng litrato, baka sakali. Tignan mo ng mabuti. Pinigil ko ang aking hininga. Tinitigan ang larawan. Walang duda. Ang lalaki sa larawan na may makulay na Hawaiian shirt, puting shorts, at sombrero si Daniel. Ang aking asawa. Hindi siya mukhang isang negosyante sa isang business trip sa Frankfurt. Sa tabi niya, isang dalaga na may suot na backless na damit. Nakakapit siya sa balikat ni Daniel at nakangiti mula tenga hanggang tenga. Si Andrea, ang intern, nasa reception sila ng isang marangyang 6-star resort sa Amanpulo. Ang kamay ni Daniel ay mahigpit na nakapalibot sa kanyang baywang at ang kamay ni Andrea naman ay posesibong nakapatong sa kanyang dibdib. Ngunit ang nagpakulo sa aking dugo ay hindi ang kanilang yakap, kundi ang kumikinang na bagay sa kaliwang pulso ni Andrea. Pinalaki ko ang larawan. Sa kanyang payat at maputing pulso, nakasuot ang isang Rolex Datejust na may dial na puno ng diamante. Naalala ko, 1 buwan na ang nakalipas. Umuwi si Daniel na ipinagmamalaking nakatanggap siya ng malaking bonus. Sinabi niyang gusto niyang bumili ng isang magandang relo para magmukhang mas kagalang-galang sa mga kliyente. Noon, naniwala ako sa kanya.
Natuwa pa nga ako para sa kanya. Lumalabas na gamit ang aming pinagsamang pera. Bumili siya ng 2 magkapares na relo. Ang isa ay suot niya at ang isa ang pambabaeng Rolex na pinapangarap ko. Pero hindi niya ako binibilhan dahil sa pagtitipid ay nasa pulso na ngayon ng kanyang kabit. Nanlabo ang aking mga mata sa galit. Ang pakiramdam ng pagtataksil at kahihiyan ay umapaw. Hindi lang ako niloloko ni Daniel. Binibigay pa niya ang pinakamaganda, ang pinakamahalaga sa aming pamilya, sa ibang babae. Tiningnan ako ni Paolo ng may pag-aalala. Chris, okay ka lang? May nahanap pa ako. Nag-book sila ng isang villa na may tanawin ng dagat sa Marbella Club sa Amanpulo sa loob ng 7 araw. Ang presyo ng bawat gabi ay alalavan. Nakapangalan ang reservation kay Daniel Miranda. 250,000 bawat gabi. 7 gabi ay 1.75 milyon. Dagdagan pa ng business class na mga tiket, pagkain, mga regalo. Ang biyaheng iyon ay nagkakahalaga ng halos 2.5 milyon. At sa bahay, tinatawaran ako ng aking biyenan sa bawat tali ng kangkong. Si Daniel ay laging nagrereklamo sa mga problema sa kumpanya, sa mga binawasang bonus para mabawasan ang perang ibinibigay sa akin. Samantala, nagwawaldas siya ng pera na parang tubig kasama ang kanyang kabit. Pinunasan ko ang aking mga luha at tiningnan si Paolo ng may determinasyon. Okay lang ako. Maraming salamat, Paolo. Ang litratong ito at ang impormasyon sa reservation ay gintong ebidensya para sa korte. Tumango si Paolo. Naitabi ko na ang lahat ng data, kasama na ang isang post niya sa Instagram na may geotagging. Naka-private iyon para sa mga kaibigan. Pero na-access ko, ipinagmamalaki niya na ang kanyang future husband ay nag-organisa ng isang maagang honeymoon. Future husband, honeymoon. Ang mga salitang iyon ay parang asin sa sugat. Ano ang ipinangako ni Daniel sa kanya? Nababalik siya at hihiwalayan ang kanyang matandang asawa para pakasalan siya, na isa akong tangang asawa na nag-aalaga ng bahay habang siya ay nagsasaya? Kinuyom ko ang aking kamao nang napakahigpit para hindi mawala sa sarili. Sige, Daniel, gusto mong maglaro ng milyonaryo sa isang resort? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang isang peking milyonaryo. Nasa paraiso ka ngayon, pero ibabagsak kita sa impyerno agad-agad. Bumaling ako kay Paolo. Tulungan mo ako sa isa pang bagay. Subaybayan mo lahat ng galaw nila sa social media. Pupunta na ako ngayon kay Attorney Garrido. Oras na para isara ang gripo. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Ang unang sakit ay napalitan ng lakas. Hindi na ako ang maamo at sunod-sunurang asawa. Ako si Chris, isang mahusay na marketing director, at gagamitin ko ang aking malamig na kakayahang mag-isip para makamit ang hustisya. Ang litratong iyon ang magiging one-way ticket ni Daniel palabas ng buhay ko at walang dalang kahit ano. Sa opisina ni Attorney Garrido ngayon, abala siya, ngunit binigyan pa rin niya ng prioridad ang aking kaso. Inilatag ko sa kanyang mesa ang lahat ng bagong ebidensya na nakalap namin ni Paolo. Ang larawan sa Amanpulo, ang impormasyon sa reservation ng hotel, at ang resibo ng pagbili ng Rolex sa Greenbelt bago mismo ang kanyang flight. Sinuri ng abogado ang bawat dokumento ng mabuti at tumango ng may kasiyahan. Magaling, Chris. Sa mga ebidensyang ito, may sapat na tayong batayan para hilingin sa korte ang pag-i-issue ng precautionary measures. Ang mga kilos ni Daniel ay malinaw na nagpapakita ng pagtatangkang itago ang ari-arian. Ang paglipat ng libong-libong kay Andrea at ang mga maluhong gastos sa ilalim ng pagkukunwaring business trip ay matibay na legal na batayan. Umupo ako sa tapat niya nang tuwid ang likod. Hindi nanginginig ang aking boses. Attorney Garrido, gusto ko pong magsampa ng unilateral na demanda para sa diborsyo ngayon din. At gusto kong iutos ng korte ang pag-freeze ng lahat ng bank accounts na nakapangalan kay Daniel Miranda, kasama na ang payroll at investment accounts, at pigilan ang anumang transaksyon sa kanyang Mercedes. Tiningnan ako ni Attorney Garrido ng may halong habag at respeto. Chris, pinag-isipan mo ba itong mabuti? Kapag naisampa na ang demanda at naipatupad ang freeze order, wala nang atrasan. Ang inyong pagsasama ay magtatapos na, kahit na matagalan pa sa legal na proseso. Ngumiti ako ng may kapaitan. Atrasan.
Isinara na niya ang lahat ng daan palabas nang sumakay siya sa eroplanong iyon papuntang Palawan kasama siya. Wala akong pinagsisisihan. Ang pinagsisisihan ko lang ay ang mga pagsisikap na inilaan ko sa pekeng pamilyang ito. Gawin niyo po ang lahat sa lalong madaling panahon. Gusto kong mamayang hapon o bukas ng umaga, ang kanyang mga card ay maging mga walang silbing piraso na lang ng plastic. Tumango ang abogado at agad na tinawagan ang kanyang assistant para ihanda ang mga dokumento. Nakaupo lang ako, pinapanood ang paglitaw ng mga linya sa computer screen. Petition for annulment of marriage, application for issuance of precautionary measures, mga malamig na legal na formula na ngayon ay aking mga sandata. Nagtrabaho kami nang walang tigil sa loob ng 3 oras para tapusin ang mga dokumento. Pirmado ko ang demanda ng may determinasyon. Ang aking pirma ay hindi kailanman naging ganito kaganda at malaya. Ito ang pirma ng kalayaan. Pagkatapos, pumunta kami ni Attorney Garrido sa korte para isampa ang mga dokumento. Dahil sa masusing paghahanda at sa pagkaapurahan ng kaso at sa mataas na panganib ng pagtatago ng ari-arian, mabilis na tinanggap ng hukom ang kaso. Nagdeposito kami ng kinakailangang bond, isang mandatoryong proseso para sa pag-freeze ng mga account. Binayaran ko ito mula sa aking personal na ipon nang walang pag-aalinlangan. Sa pagtatapos ng araw, inilabas ang utos ng korte. Isang dokumento na may pulang selyo na nag-uutos sa lahat ng bangko na i-freeze ang mga account ni Daniel Miranda. Isang kopya rin ang ipinadala sa Land Transportation Office para ipagbawal ang anumang transaksyon sa kanyang Mercedes. Hawak ang resolusyong iyon para akong nabunutan ng isang bundok. Naputol na ang daloy ng pananalapi. Hindi na makakakuha si Daniel ng kahit isang sentimo mula sa aming pinagsamang yaman para bigyang kasiyahan ang kanyang kabit. Lumabas ako sa gusali ng korte. Ang hapon na araw ay nagbigay ng kulay pula sa sahig. Tinawagan ko si Paulo. Ayos na lahat. Nakalatag na ang bitag. Hinihintay na lang na kumagat ang isda. Sa kabilang linya, masayang tumawa si Paulo. Perfect. Siguradong may bagyo sa Amanpulo ngayong gabi. At ikaw, magpahinga ka na. Mag-ipon ka ng lakas para sa laban sa 2 matanda sa bahay. Nang mabanggit ang aking mga biyenan, napangiwi ako, ngunit hindi na ako natatakot sa kanila. Nasa akin na ang lahat ng baraha. Ang kondo kung saan ako nakatira ay legal na nakapangalan sa aming 2, ngunit ang malaking bahagi ng pera ay regalo mula sa aking mga magulang. Hindi ko hahayaang manatili sila ng malaya sa aking teritoryo. Nagmaneho ako pauwi na parang isang nagwagi. Daniel, akala mo, ikaw ang pinakamatalino. Akala mo, kaya mo akong lokohin at magpakasaya. Nagkamali ka. Kapag naubos na ang pagmamahal ng isang babae, nagiging mas malupit siya kaysa sa sinumang lalaki. Magsaya ka sa iyong huling marangyang hapunan ngayong gabi dahil bukas, isa ka ng pulubi sa literal na kahulugan ng salita. Dumating ako sa bahay nang tuluyan ng dumilim. Pagpasok ko pa lang, naamoy ko ang matapang na amoy ng pagkain. Ang sala ay parang isang larangan ng digmaan, mga lata ng serbesa, mga buto ng manok na kinain direkta sa coffee table. Ang telebisyon ay nakabukas ng napakalakas na may tugtog ng disco. Nakaupo si Mang Lito sa sofa, naninigarilyo, at ang abo ay direktang nahuhulog sa aking mamahaling sahig. Si Aling Nena naman ay nakahiga sa kabilang sofa, nanonood sa kanyang cellphone at tumatawa ng malakas. Nang makita ako, hindi man lang sila bumati o nag-abalang magligpit. Sinukat ako ni Aling Nena ng tingin at sinabi ng may pang-uuyam, "Aba, dumating na ang ginang na direktor dahil hindi ka naghanda ng hapunan. Nagpasya kang gutumin ang mga magulang ng asawa mo. Kinailangan naming umorder ng lechong manok. Sayang sa pera." Hindi ako sumagot. Tahimik akong lumapit, pinatay ang telebisyon at kinuha ang sigarilyo mula sa kamay ni Mang Lito at pinatay ito sa isang ashtray. "Anong ginagawa mo, bastos?" Sigaw ni Mang Lito. Namumula ang muka. Tumayo ako sa gitna ng kwarto at tiningnan sila ng may lamig na parang kutsilyo. "Pasensya na po pa, pero sa bahay na ito, bawal manigarilyo sa loob." Sinabi ko na po yan sa unang araw. At ngayon,
May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang papel at itinapon ito sa mesa sa tabi ng mga buto ng manok. Isa itong abiso na inihanda ni Attorney Garrido, ngunit isinulat ko ulit sa mas simpleng lengguwahe. Ito ay isang abiso para lisanin ang tirahan. Hinihiling ko na ligpitin ninyo ang inyong mga gamit at umalis sa kondo na ito sa loob ng 3 araw. Tumigil ang hangin. Napanganga si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa. Anong sinasabi mo? Pinapalayas mo kami. Bahay ito ng anak ko. Anong karapatan mo? Nababaliw ka na ba? Ngumiti ako. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa aming dalawa, ngunit 90% ng pera para sa pagbili nito ay galing sa aking mga magulang. Si Daniel ay nag-ambag lang ng maliit na bahagi na pinondohan ng isang mortgage na ako na ngayon ang nagbabayad. Sumama si Daniel sa ibang babae. Dala ang lahat ng aming ipon. Wala akong obligasyon na suportahan at pagsilbihan ang mga magulang ng aking asawa habang siya ay nagsasaya kasama ang iba. Tumayo si Mang Lito. Tinuturo ako ng nanginginig na daliri. Nananirang puri ka. Si Danielito ay pumunta sa Frankfurt para itaguyod ang ating apelyido. At ikaw, taksil na asawa, nagpasya kang agawin ng bahay ng asawa mo. Tatawagan ko si Daniel. Siya ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Kalmado kong inilabas ang aking telepono. Binuksan ko ang larawan ni Daniel at Andrea sa Amanpulo at iniharap ito sa kanila. Tingnan ninyong mabuti. Ito ba ang Frankfurt ng anak ninyo? Ito ay Amanpulo. At ang babaeng ito ang kanyang kabit. Nagsinungaling siya tungkol sa business trip para dalhin ang kanyang kabit sa isang resort. Gumastos ng milyon-milyon at iwanan ang kanyang asawa sa bahay na nag-aalaga ng kanyang mga magulang. Ano sa tingin ninyo? Inagaw ni Aling Nena ang telepono. Nakatitig ang kanyang mga mata sa larawan. Agad niyang nakilala ang kanyang anak at ang magandang dalaga sa tabi nito. Nagbago ang kanyang mukha mula sa pula, naging maputla. Ngunit nanaig ang bulag na pagnanais na protektahan ang kanyang anak. Itinapon niya sa akin ang telepono at sumigaw. Photoshop! Photoshop yan, sigurado. Inimbento mo lang yan dahil sa selos. Mabait ang anak ko. Desente. Hindi niya kailanman gagawin yan. At kahit na nagbakasyon siya, anong masama roon? Pwedeng magkaroon ng maraming babae ang isang lalaki. Kasalanan mo yan dahil hindi mo alam kung paano panatilihin ang asawa mo. At ngayon, pinapalayas mo ang mga magulang niya. Umiling ako ng may awa. Kahit ngayon, binibigyan pa rin nila ng katwiran ang kanyang mga ginawa. Naubos na ang aking pasensya. Isipin ninyo ang gusto ninyong isipin. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Nagsampa na ako ng diborsyo. Inutos na ng korte ang pag-freeze sa mga ari-arian ni Daniel. At tungkol sa kondo na ito, ako ang legal na may-ari. Binibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung pagkatapos ng panahong iyon ay hindi pa kayo umalis, tatawag ako sa building administration at sa sheriff para ilabas ang mga gamit ninyo. Huwag kayong magrereklamo. Pagkasabi nito, tumalikod ako at pumunta sa aking kwarto. Nilak ang pinto. Sa aking likuran, naiwan ang mga sigaw at sumpa ni Aling Nena at ang kalabog ng mga muebles mula kay Mang Lito. Walang tigil silang tumawag kay Daniel. Narinig kong sumisigaw si Aling Nena sa telepono. Anak, sagutin mo ang telepono. Pinapalayas kami ng asawa mo. Ngunit ang sagot ay ang katahimikan ng isang numerong hindi makontakt. O baka masyadong abala si Daniel sa kanyang kabit para sumagot. Gising ako buong gabi. Nakikinig sa kanilang mga daing. Ngunit sa aking kaluluwa, wala ni katiting na pagdududa. Ang kabaitan na inilagay sa maling lugar ay katangahan. Masyado na akong naging tanga. Oras na para ayusin ang aking buhay. At kailangan kong magsimula sa pagpapalayas sa mga taong hindi karapat-dapat sa aking tahanan. Sa loob ng 3 araw, muling maghahari ang kapayapaan sa kondo na ito. Baka maging walang laman, pero kahit papaano, magiging malinis. Huli na nang malaman ko ang mga detalye ng gabing iyon sa Amanpulo. Sa isang 5-star restaurant sa tabing dagat sa Marbella Club, romantiko ang paligid, mga kandila, bulaklak, ang bulong ng mga alon. Nag-enjoy sina Daniel at Andrea sa isang marangyang hapunan lobster, wagyu steak, at mamahaling alak. Nakasuot si Daniel ng eleganteng puting suit,
Si Andrea naman ay isang nakamamanghang evening gown. Nag-toast sila para sa kanilang masayang hinaharap, kung saan hihiwalayan ni Daniel ang kanyang asawa at papakasalan si Andrea. Nang matapos ang hapunan, dinala ng waiter ang bill ni 50,000. Ngumiti si Daniel ng mayabang, kinuha ang kanyang platinum credit card at inilagay ito sa bill folder. Bumaling siya kay Andrea. Bumubulong ng matatamis na pangako ng isang umaga ng pamimili ng mga designer bag. Pagkaraan ng 5 minuto, bumalik ang waiter na may pagkalito. Yumuko siya at pabulong na sinabi, "Pasensya na po sir, pero na-decline po ang card ninyo. Sabi po ng terminal, may error. Baka gusto ninyong subukan ng ibang card?" Kumunot ang noo ni Daniel, napahiya sa harap ng kanyang kasama. Siguradong may problema ang terminal nyo. Ang card na yan ay may only 5 million na credit limit. Anong error ang pwedeng mangyari? Sige, subukan mo ito. Kinuha ni Daniel ang isa pang card, isang Visa Platinum mula sa ibang bangko. Umalis ang waiter at bumalik, umiling ng may paghingi ng paumanhin. Hindi rin po gumagana sir. Na-block na raw po mula sa bangko. Sa puntong iyon, nagsimulang pagpawisan si Daniel. Hinalungkat niya ang kanyang wallet, inilabas ang lahat ng kanyang card debit, credit, 5 lahat, at lahat ay nagbigay ng transaction denied o mensahe ng pansamantalang pag-block. Nawala ang ngiti sa mukha ni Andrea, pinalitan ito ng pagdududa. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Lumapit ang manager ng restaurant. Magalang pa rin, ngunit may diin sa kanyang boses. "Sir Miranda, ayon po sa system namin, lahat po ng card ninyo ay hindi na valid. At ang card na ginamit ninyo para sa reservation ay na-decline din. Ang kabuuang bayarin nyo po ay 2.1 million. Kung hindi ninyo mababayaran, mapipilitan kaming tumawag ng security." Namula ang mukha ni Daniel. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang telepono para mag-transfer sa pamamagitan ng app. Ngunit sa screen ay lumabas ang isang malamig na mensahe. "Ang iyong account ay na-freeze dahil sa utos ng korte." Sa sandaling iyon, sa aking kondo sa Taguig, tumunog ang telepono, ang hotel manager. Dahil ang card na ginamit ni Daniel para mag-book ay supplementary card ko, sa akin sila tumawag. "Hello? Kausap ko po ba si Mrs. Miranda? Tumatawag po kami mula sa Marbella Club. Ang asawa niyo po, si Mr. Miranda, ay may problema sa pagbabayad." Pinakinggan ko siya at sumagot ng mahinahon, sapat na malakas para marinig ni Daniel kung naka-speakerphone ang manager, at sigurado akong ganoon nga. "Magandang umaga. Opo, ako po ang nagpautos sa bangko na i-block ang mga card. Nasa proseso po kami ng diborsyo at nagsampa ako ng kaso para sa pagtatago ng ari-arian. Hindi po ako mananagot sa anumang gastos niya o ng kanyang kabit. Gawin ninyo ang nararapat ayon sa batas. Kung hindi siya magbabayad, tawagan ninyo ang pulis at ipakulong siya." Ibinaba ko ang telepono. Sa kabilang linya sa Amanpulo, narinig ni Daniel ang boses ko mula sa telepono ng manager. Namutla siya na parang papel. Si Andrea, na nakaupo sa tabi niya, ay narinig ang mga salitang diborsyo at pulis at tumayo ng bigla. "Daniel, anong ibig sabihin nito? Sinabi mo sa akin na hiwalay na kayo at magdi-divorce na. Bakit niya binablock ang mga card mo? Niloko mo ako." Nauutal, sinubukan siyang pigilan ni Daniel. "Andrea, mahal, kumalma ka. Trip lang to ng asawa ko. May pera ako, maraming pera. Pansamantalang problema lang to. Pahiramin mo muna ako para makabayad. Bukas, babalik tayo at dodoblehin ko ang ibabayad ko sa iyo." Pumiglas si Andrea at tiningnan si Daniel ng may pandidiri. Naintindihan niyang sumama siya sa isang walang perang manloloko na may problema sa batas. "Nababaliw ka ba? Saan ako kukuha ng pera? Inimbita mo ako sa isang bakasyon tapos ako ang pagbabayarin mo? Kaawa-awa ka." Kinuha ni Andrea ang kanyang bag at umalis para mag-impake. Iniwan si Daniel na mag-isa sa gitna ng restaurant, sa ilalim ng mga mapanuring tingin at bantay ng security. Nang gabing iyon, hindi nakabalik si Daniel sa kanyang marangyang villa. Ikinulong siya sa reception para ayusin ang kanyang utang. Tinawagan niya ang lahat para manghiram ng pera,
mula sa mga kaibigan hanggang sa mga katrabaho. Ngunit iniiwasan siya ng lahat dahil siniguro namin ni Paulo na maikalat ang tsismis na nalugi si Daniel sa sugal at baon sa utang. Nasa isang walang labasang sitwasyon si Daniel, sa mismong paraisong itinayo niya para sa kanyang sarili. Isang mapait na katapusan para sa isang taksil, pagkatapos ng ultimatum sa aking mga biyenan, at pag-freeze sa mga account ni Daniel. Ginugol ko ang hapon sa pag-aayos ng kanyang opisina sa bahay. Naghahanap ako ng anumang mahalagang dokumento na may kaugnayan sa kanyang mga ari-arian bilang paghahanda sa legal na laban. Ang opisinang iyon ay palaging kanyang teritoryo. Laging niyang sinasabi na abala siya at kailangan ng konsentrasyon. Pinagbabawalan ako at ang katulong na pumasok para maglinis. Nagsuot ako ng guwantes at sinimulan sa mga drawer ng kanyang malaking lamesa. Tambak ng mga lumang dokumento, mga resibo mula sa mga nakaraang taon, lahat ay puno ng alikabok. Sa pinakasulok, nakakita ako ng isang maliit na kahon. Sa loob, isang lumang smartphone na hindi na ginagamit ni Daniel sa loob ng 2 taon dahil nabasag ang screen. Naalala kong sinabi niya noon na nasunog ang motherboard at itinapon na niya ito. Ngunit sinabi ng aking kutob, bilang isang marketing professional, ang data ay ginto. Dinala ko ang telepono sa sala at isinaksak. Pagkatapos ng 15 minuto, umilaw ang basag na screen. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ito kahit nahirap nang tumugon ang touch sensor. Sinimulan kong subukan ang mga password. Ang kanyang kaarawan, hindi. Ang aming anibersaryo, hindi rin. Ang kaarawan ng kanyang ina, wala pa rin. Bigla kong naalala ang kaarawan ni Andrea na nakita ko sa mga dokumento. Inilagay ko ang kombinasyon ng kanyang araw, buwan at taon ng kapanganakan. Nag-unlock ang telepono. Nanikip ang dibdib ko. Lumalabas na 2 taon na pala silang magkasama noong ginagamit pa ang teleponong ito. At sa lahat ng panahong iyon, nabuhay ako sa isang matamis na kasinungalingan. Nagtitiwala sa kanya ng lubusan. Pumasok ako sa voice recorder. May ugali si Daniel na i-record ang mga pulong o mga utos mula sa kanyang mga boss. Ngunit sa pagitan ng mga nakakainip na file, may isang recording na pinamagatang plano para sa kinabukasan na may habang 30 minuto. Ang petsa ay 6 na buwan na ang nakalipas. Marahil ay nasync niya ang data mula sa cloud o ginamit ang teleponong ito para sa diskresyon. Pinindot ko ang play. Tumunog ang pamilyar na boses ni Daniel. Ngunit ibang-iba ang tono. Hindi seryoso, kundi mayabang at kalkulado. Kausap niya ang isang lalaki, marahil isang kainuman. Huwag kang mag-alala pare, planado ko na lahat, pagyayabang ni Daniel sa recording. Walang alam yung tanga kong asawa. Ang alam lang niya ay magtrabaho na parang kalabaw at magluto. Dadalhin ko yung mga matatanda ko galing probinsya. Sasabihin kong pupunta ako sa Frankfurt ng 4 na taon at siya na ang bahala sa kanila. Kilala mo naman ang nanay ko, di ba? Ugaling demonyo, sisip-sipin niya hanggang sa huling patak ng dugo ng manugang niya. Natawa ng malakas ang kausap niya. Ikaw, pupunta ka ba talaga sa Germany? Ngumisi si Daniel. Anong Germany? Nag-leave ako, nag-ipon ng pera, at dadalhin ko si Andrea ko sa isang resort. Pagbalik ko, gagawa ako ng gulo at makikipag-divorce. Sa panahong yon, nailipat ko na lahat ng ari-arian. Maiiwan si Chris na walang-wala. Gagamitin ko ang 4 na taon na yon para gawin siyang libreng katulong. Pipigain ko siya ng husto. Tapos, sisipain ko. At pagkatapos, opisyal na. Dadalhin ko si Andrea. May pera na at ayos na ang buhay. Nagtapos ang recording sa tunog ng mga nag-uumpugang baso. Nakatulala ako sa sofa. Hawak ang telepono ng napakahigpit. Ang unang sakit ay napalitan ng walang hanggang pandidiri. Hindi lang ako isang asawang pinagtaksilan, kundi isang tau-tauhan sa kanyang malupit na plano. Itinuring niya akong tanga, isang libreng katulong. Gusto niya akong gamitin at itapon. Hindi na tumulo ang mga luha. Tinuyo na ito ng galit. Kinopya ko ang audio file sa computer. Ipinadala ko ang isang kopya kay Attorney Garrido at nag-save ng isa pa sa 3 magkakaibang cloud storage. Ito ang hindi matatawarang ebidensya ng kanyang moral na pagkabulok at ng isang sabwatan para agawin ang mga ari-arian.
Sa recording na ito, ibang-iba na ang tingin ng hukom sa aming pagsasama. Tumingin ako sa bintana. Muling bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Ang mga patak ay marahas na tumatama sa salamin, sumasabay sa bagyo sa aking kaluluwa. Daniel, masyado mo akong minaliit. Akala mo, isa akong tupa na kaya mong talian. Pero nakalimutan mo na ang isang tupang sinukol ay kayang pabagsakin ang kanyang kaaway. Pinatay ko ang ilaw sa sala at pumunta sa kwarto na may bagong pananaw. Bukas ay magiging isang mahabang araw at hawak ko ang pinakamatulis na sandata para wakasan ang palabas na ito. Kinabukasan, mas maaga akong dumating sa opisina para ihanda ang lingguhang pulong. Nasa kalagitnaan ng trabaho nang magkaroon ng kaguluhan sa lobby. Tumawag sa akin ang receptionist. Nanginginig ang boses. Ma'am Chris, bumaba po kayo please. May isang matandang babae dito na nagsasabing biyenan niyo raw po siya at gumagawa ng iskandalo. May dala siyang placard, sumisigaw. Hindi po siya mapigilan ng security. Humihiga po siya sa sahig at nagwawala. Kumunot ang noo ko, isinantabi ang mga dokumento. Si Aling Nena. Siyempre, hindi siya papayag na matalo. Ginamit niya ang isang lumang taktika ang pampublikong kahihiyan para ipahiya ako sa harap ng aking mga katrabaho. Takutin ako at pilitin akong bawiin ang demanda. Inayos ko ang aking blazer, niretouch ang lipstick para magmukhang mas may tiwala sa sarili at mahinahong bumaba sa elevator. Pagbukas ng pinto, isang magulong eksena ang sumalubong sa akin. Si Aling Nena, na may suot na lumang bestida at gusot na buhok, ay nakaupo sa sahig sa gitna ng lobby. Hawak niya ang isang karton na may nakasulat. Manugang na makasalanan, niloloko ang asawa, at pinapalayas ang MGA Biyenan. Sa paligid niya, isang pulutong ng mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya ang nagkukumpulan. Lahat ay nagre-record gamit ang kanilang mga telepono. Nang makita ako, tumayo si Aling Nena at sumugod sa akin. Sinusubukang sabunutan ako, ngunit pinigilan siya ng 2 security guard. Nagsimula siyang sumigaw. Ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Mga kabayan, tingnan ninyo ang direktorang ito. Nagpapakamatay ang asawa niya sa trabaho para sa kanya, tapos siya nakikipaglalaki dito. At ngayon, pinapalayas niya ang kanyang matatanda at sakiting mga biyenan sa gitna ng ulan. Walang hiya! Ibalik mo ang bahay ng anak ko. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Napunta sa akin ang mga mapanuring tingin. Sa ating lipunan, ang akusasyon ng pangangaliwa at kawalang galang sa matatanda ay ang pinakamabigat para sa isang babae. Alam na alam ito ni Aling Nena at inaatake niya ang aking pinakamahinang punto, ang aking reputasyon. Nanatili akong hindi gumagalaw, tuwid ang likod, hindi nagpapakita ng takot o hiya. Sumenyas ako sa security na lumayo. Inilabas ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa isang portable speaker na inutos kong dalhin ng aking assistant kanina. Kinuha ko ang isang maliit na mikropono. Ang aking boses ay tumunog ng malakas at malinaw. Sinapawan ang mga sigaw ng aking biyenan, minamahal na mga kasamahan. At sa inyo, Ma, ikinalulungkot ko na pinili ninyo ang ganitong paraan para ayusin ang ating mga problema sa pamilya. Sabi ninyo, niloloko ko ang asawa ko at pinapalayas ko kayo. Sige, bigyan natin ang lahat ng pagkakataong makita ang ebidensya at magpasya kung sino ang manloloko at taksil. Itinaas ko ang telepono at pinatugtog ang audio recording mula kahapon. Ang malakas na boses ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa lobby. Malinaw na binibigkas ang bawat salita ng kanyang plano, ang lokohin ang kanyang asawa, ilipat ang mga ari-arian at gamitin ang kanyang mga magulang bilang kasangkapan. Pagkatapos, ipinroyekto ko sa malaking screen sa lobby na inutusan kong ikonekta ng mga technician kanina ang mga larawan ni Daniel at Andrea na magkayakap sa amanpulo, pati na rin ang mga bank statement ng mga libu-libong pisong transfer sa kanyang kabit. Natahimik ang lahat. Pagkatapos, nagpatuloy ang bulungan, ngunit sa ibang direksyon. Ang mga mapanuring tingin ngayon ay nakatuon na kay Aling Nena.
Lumalabas na ang anak pala niya, ang manloloko. Diyos ko, anong klaseng asawa? Niloko ang asawa at sumama sa kabit. At itong matanda, ang kapal ng mukha. Alam na may kasalanan ng anak. Siya pa ang gumagawa ng iskandalo. Si Aling Nena, nang marinig ang boses ng kanyang anak at makita ang mga larawan nito kasama ang ibang babae sa isang higanting screen, ay namutla na parang kandila. Natigilan siya. Nahulog ang karton mula sa kanyang mga kamay. Ang lahat ng kanyang pagiging agresibo ay naglaho, pinalitan ng pagkalito at isang nakakapasong kahihiyan. Hindi niya inaasahan na handa ako at nagaganti ako ng isang napakalakas na suntok. Lumapit ako sa kanya at pabulong na sinabi, ngunit may diin. Umalis na po kayo, ma. Huwag na ninyong ipahiya pa ang sarili ninyo. Ang anak ninyo ay kasalukuyang bangkarote sa Amanpulo at malapit nang humarap sa korte. Mas mabuti pang umuwi na kayo at mag-impake. Ang pangako ko ay nananatili sa loob ng 3 araw. Hinihiling kong lisanin ninyo ang aking apartment. Pagkasabi nito, humingi ako ng paumanhin sa lahat para sa gulo at inutusan ang security na ihatid si Aling Nena palabas. Umalis siyang nakayuko sa ilalim ng mga mapanuring tingin. Mukha siyang biglang tumanda. Ang kanyang pagtatangkang ipahiya ako ay nabigo na naglagay ng tuldok sa aking relasyon sa pamilya ng aking asawa. Pagbalik sa aking opisina, isinara ko ang pinto at binigyan ng sarili ng 10 minutong katahimikan. Kailangan ko ng buong konsentrasyon para sa susunod na hakbang. Putol na ang pananalapi ni Daniel. Napahiya na ang aking biyenan. Oras na para harapin ang ugat ng problema ang kanyang kabit, si Andrea. Sa pamamagitan ng mga kontak ni Paulo, nakuha ko ang numero ng telepono ng ama ni Andrea na nakatira sa Cebu. Ayon sa impormasyon ni Paulo, ang pamilya ni Andrea ay mga disenteng tao. Ang ama ay isang retiradong guro. Ang ina ay nagtitinda sa palengke, mga simpleng tao na pinapahalagahan ang kanilang reputasyon at ipinagmamalaki ang kanilang anak na nakahanap ng magandang buhay sa Maynila. Tiyak na hindi nila alam na ang kanilang anak ay isang kabit na sumisira ng isang pamilya. Umupo ako sa kotse, isinara ang mga bintana para sa maximum na confidentiality. Huminga ako ng malalim at tinawagan ng numero. Sa ikatlong ring, isang boses ng lalaki na may Bisayang accent ang sumagot, magalang at palakaibigan. Hello, Kinsani? Ginawa kong malambing at magalang ang aking boses, ngunit nanatiling seryoso. Magandang umaga po. Pasensya na po sa abala. Ang pangalan ko po ay Chris. Asawa po ako ni Daniel Miranda. Tumatawag po ako para sa isang mahalagang bagay tungkol sa anak ninyong si Andrea. Natahimik ang kabilang linya. Marahil ay sinusubukang alalahanin ng ama kung sino si Daniel. Pagkatapos, sumigla ang kanyang boses. Ah, si Daniel, ang nobyo ng Andrea ko. Oo, nabanggit niya sa akin. May problema ba? Napabuntong hininga ako. Tulad ng inaasahan, nagsinungaling si Andrea sa kanyang mga magulang. Dahan-dahan at malinaw kong ipinaliwanag. Bawat salita ko ay isang suntok sa pride ng isang ama. Natatakot po ako na hindi ninyo alam ang buong katotohanan. Si Daniel po ay aking legal na asawa. 7 taon na po kaming kasal at nakatira sa Maynila. Ang anak ninyo po ay may relasyon sa aking asawa. At kasalukuyan silang magkasama sa isang bakasyon sa Amanpulo. Nanginig ang boses ng ama sa kabilang linya. Unsay imong giingon? Sabi ng Andrea ko. Binata si Daniel, isang mataas na opisyal at magpapakasal sila. Baka nagkamali ka ng numero. Nanatili akong kalmado. Hindi po ako nagkakamali. Sa katunayan, buntis po si Andrea sa aking asawa. Ngunit hindi po ako tumatawag para makipagtalo, kundi para ipaalam sa inyo ang isang mas kagyat na bagay. Ang aking asawa ay iniimbestigahan para sa kasong estafa at qualified theft. Ang kanyang mga account ay na-freeze. Bangkarote po siya. Si Andrea, sa pagiging kasama niya, ay maaaring ituring na kasabwat kung lalawak pa ang imbestigasyon. Huminto ako, binibigyan siya ng oras na iproseso ang impormasyon. Naririnig ko ang kanyang mabigat na paghinga.
Naririnig kong nagtatanong ang kanyang asawa sa background. Alam ko pong isa kayong guro, isang disenteng pamilya. Hindi ko po gustong maglabas ng mga maruruming damit o ipahiya kayo. Umaasa lang po ako na tatawagan ninyo si Andrea at kumbinsihin siyang mag-isip-isip bago pa mahuli ang lahat. Si Daniel ay hindi ang milyonaryong inaakala niya. Nakaharap siya sa kulungan. Kung mananatili si Andrea sa kanya, masisira ang kanyang buhay. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, narinig ko ang kanyang nanginginig na boses. Salamat! Salamat! Sa pagpapaalam. Hindi ko pinalaki ang anak ko ng ganyan. Tatawagan ko siya ngayon din. Pasensya na po. Pasensya na. Ibinalik niya ang telepono. Ibinaba ko ang telepono. Nakakaramdam ng kaunting konsensya. Ayokong saktan ang isang matandang lalaki. Ngunit ito ay isang sukdulang hakbang. Kailangan kong putulin ang lahat ng daan palabas para kay Daniel at Andrea. Kapag nalaman ng kanyang mga magulang ang katotohanan, pipilitin siyang umuwi. At kapag naintindihan niyang si Daniel ay hindi lang isang pulubi kundi isang posibleng bilanggo, at sa ilalim pa ng panggigipit ng kanyang pamilya, wala nang lugar para sa kanilang bawal na pag-ibig at sa kanyang pagbubuntis. Ang tawag na ito ay hindi lang isang psikolohikal na suntok para kay Andrea, kundi isang paraan din para tulungan siyang makaalis sa putik bago pa mahuli ang lahat, kahit na ang motibo ko ay para sa sarili kong interes. Lumipas ang 3 araw. Tulad ng inaasahan, nagbarikada ang aking mga biyenan sa kondo at walang balak umalis. Kumbinsido silang tinatakot ko lang sila na sa Pilipinas, walang manugang na maglalakas loob na palayasin ang mga magulang ng kanyang asawa dahil sa takot sa sasabihin ng iba at sa mga akusasyon ng kawalang galang. Ngunit nagkamali sila. Ang dating Chris ay namatay na noong araw na sumakay si Daniel sa eroplanong iyon. Sa ika-4 na araw, nag-leave ako sa trabaho. Hindi ako dumating mag-isa, kundi kasama ang isang sheriff at 2 kinatawan mula sa building administration. Tumayo kami sa harap ng pinto. Nag-doorbell ako, tahimik, kahit na naririnig ko ang tunog ng telebisyon. Muli akong nag-doorbell at inilapit ang aking keycard. Ngunit nakakadena ang pinto mula sa loob. Mula sa kabilang panig, narinig ko ang mapanghamong boses ni Mang Lito. Huwag mo nang subukan. Pinalitan ko na ang mga kandado. Tingnan natin kung paano mo kami mapapalayas ngayon. Ang bahay na ito ay binili ng anak ko. May karapatan akong manirahan dito. Tumango ako sa sheriff. Binuksan niya ang isang kamera para i-record ang nangyayari. Sinabi ko ng malakas, ngunit mahinahon. Pa, binigyan ko kayo ng 3 araw, pero tumanggi kayong makipagtulungan. Ang kondo na ito ay pag-aari namin ni Daniel. Sa kanyang pagkawala, ako ang tanging legal na may-ari. Ang inyong iligal na paninirahan at pagpapalit ng mga kandado ay isang paglabag sa batas. Ngayon, inimbitahan ko ang sheriff at ang building administration para saksihan ang pagbawi sa aking ari-arian. Kung hindi ninyo bubuksan, mapipilitan akong tumawag ng locksmith para sirain ang pinto at papasok ang security para sa sapilitang pagpapaalis. Mula sa loob, katahimikan. Sumenyas ako sa locksmith. Narinig ang tunog ng isang drill. 5 minuto ang lumipas, bukas na ang pinto. Sa sala, nakaupo sa sofa at magkayakap sina Mang Lito at Aling Nena. Namutla sila nang makita ang mga unipormadong opisyal. Sinubukan nilang sumigaw, ngunit nang makita ang kamera at ang mga seryosong mukha ng mga guwardya, natakot sila. Itinuro ko ang isang tumpok ng mga kahon na inihanda ko. Nag-hire po ako ng isang moving company. Tutulungan nila kayong i-empake ang inyong mga gamit. Pakiusap, kunin niyo lang ang inyong mga damit at personal na gamit. Lahat ng pag-aari ng condo TV, ref, mga dekorasyon ay mananatili dito. Lahat ng kilos ninyo ay nire-record. Mabilis na nagtrabaho ang mga movers. Damit, gamot, maliliit na gamit lahat ay napunta sa mga kahon. Umiiyak si Aling Nena at sinusumpa ako. Tinatawag akong walang hiyang manugang. Binaliwala ko lahat ito. Nakatayo na nakakrus ang mga braso. Pinapanood ang proseso. Nang maselyuhan ang huling kahon, inabutan ko si Mang Lito ng isang sobre at isang papel na may address. Pa, Ma,
Sa kabila ng lahat, mayroon pa rin akong huling respeto. Ito ang address ng isang murang hostel 2 kilometro mula rito. Binayaran ko na ang isang kwarto para sa isang linggo. Pwede kayong manatili doon hanggang sa bumalik si Daniel o hanggang sa umuwi kayo sa probinsya. At heto ang 2,000 para sa pagkain. Mula ngayon, wala na akong anumang obligasyon sa inyo. Nanginginig sa galit, kinuha ni Mang Lito ang sobre at ibinulsa ito. Isang huling tingin ng puot ang ipinukol niya sa akin at hinila si Aling Nena. Magbabayad ka, ahas! Pinanood ko silang maglaho at nakaramdam ng malaking ginhawa. Inutusan ko ang locksmith na palitan ang lahat ng kandado ng pinakabago na may fingerprint access. Ang tunog ng bagong kandado ay parang isang kampana na nag-aanunsyo ng bagong kabanata sa aking buhay. Walang laman ang kondo, ngunit ngayon, malinis at ligtas na ito. Nabawi ko na ang aking teritoryo. Habang inaayos ko ang lahat sa Maynila, sa Amanpulo, nararanasan ni Daniel ang pinakamasaklap na mga oras ng kanyang buhay. Matapos siyang palayasin sa hotel at takasan ni Andrea, naiwan siyang mag-isa sa kalye na may ilang libong piso lang sa bulsa at mga nakablock na card. Sinubukan niyang tawagan si Andrea, ngunit naka-off ang telepono nito. Tinawagan niya ang kanyang mga magulang at nalamang pinalayas din sila at nasa isang hamak na hostel. Naintindihan ni Daniel na nawala na sa kanya ang lahat. Kailangan niyang bumalik sa Maynila. Pero saan siya kukuha ng pambili ng tiket? Pumunta siya sa isang pawn shop. Tinanggal niya sa kanyang pulso ang kanyang Rolex Submariner na nagkakahalaga ng AR 2 million ang kanyang Pride. Magkano po ito? Orihinal, halos bago. Ang may-ari ng pawn shop, pagkatapos suriin ang relo, ay ngumisi. Orihinal nga, pero wala kang kahon o papeles. Para sa ganito, ang maibibigay ko lang ay presyong nakaw. 250,000, cash agad. Natulala si Daniel. Nagbibiro ka ba? 2 milyon ang bili ko dyan. Nasa Maynila ang mga papeles. Bigyan mo ako kahit 1 milyon. Iwinagayway ng may-ari ang kanyang kamay. Walang papeles, hindi alam ang pinagmulan. 250,000 ang huling alok ko. Gutom, basa, at walang pera. Napilitang pumayag si Daniel. Hawak ang pera. Naramdaman niya ang matinding kapaitan. Ilang araw lang ang nakalipas. Ang halagang iyon ay presyo lang ng isang hapunan para sa kanya. Ngayon, ito na ang kanyang tanging kaligtasan. Bumili siya ng tiket sa pinakalikod na upuan ng economy class. Na-delay ang flight ng 3 oras. Umupo siya sa waiting area, pinapanood ang mga masayang mag-asawa at nanikip ang kanyang dibdib. Naalala niya kung gaano siya kayabang nang umalis siya sa airport na ito at tiningnan ang sarili ngayon hindi ahit, gusot ang damit. Sa eroplano, naipit siya sa pagitan ng 2 malalaking lalaki. Sa halip na steak at alak, isang tuyong sandwich at isang bote ng tubig ang ibinigay sa kanya. Lumapag ang eroplano sa Naiya sa gitna ng malakas na ulan. Sumakay siya ng isang lumang taxi. Ang Maynila ay tila kulay abo at malamig. Alam niyang ang tunay na bagyo ay hindi naghihintay sa labas, kundi sa bahay sa kondo kung saan dati siyang hari. Ang kanyang paglalakbay mula sa paraiso patungo sa impyerno ay natapos na. Iniwan ng taxi si Daniel sa isang madilim na eskinita. Tumayo siya sa harap ng address na iniwan ko sa kanyang mga magulang. Hostel El Rincon. Isang sira-sirang gusali na may maingay na bar sa ibaba. Isang maasim na amoy ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya. Narinig niya ang iyak ng kanyang ina. Itinulak niya ang pinto. Isang maliit na kwarto, isang lumang kama, isang plastik na aparador. Nanonood ang kanyang ama sa isang sulok. Umiiyak ang kanyang ina. Nang makita ang kanyang anak, tumayo si Aling Nena at sumugod sa kanya. Anak! Bumalik ka! Tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Pinalayas niya tayo sa kalsada. Sa butas na ito, kailangan mong turuan siya ng leksyon. Bawiin ang bahay natin. Itinulak ni Daniel ang kanyang ina at umupo sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang miserableng kwarto, ang kanyang mga tumatandang magulang. Galit, kahihiyan, at kawalan ng magawa ang bumalot sa kanya. Kumusta ang Germany? Tanong ni Mang Lito. Anong nangyari at nagrebelde ang asawa mo? Sabi niya, kasama mo raw ang isang babae sa Amanpulo. Ipinakita niya ang mga litrato sa lahat. Totoo ba?
Yumuko si Daniel. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Natigilan si Aling Nena. Kung gayon, totoo, niloko mo kaming lahat. Sumabog si Daniel. Oo, totoo. Planado ko lahat, pero hindi ko inaasahan na ganoon katuso si Chris. Binablock niya lahat. Nagsampa siya ng kaso. Wala na akong halaga ngayon. Galit na itinapon ni Mang Lito ang kanyang sigarilyo. Tanga ka anak! Mayroon kang mabuting asawa, isang bahay at ipinagpalit mo lahat sa isang babae lang. Ngayon, wala nang bahay, walang pera, walang dangal. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Daniel. Isang email mula sa HR. Binuksan niya ito. Ang subject, Notification of Dismissal and Claim for Damages. Ipinaliwanag sa email na nakatanggap ang kumpanya ng ebidensya ng kanyang panloloko sa bakasyon. At bukod dito, natuklasan na sa nakalipas na 2 taon, nagnakaw siya ng 10 milyon sa pamamagitan ng pamemeke ng mga resibo. Hinihiling ng kumpanya na ibalik niya ang pera sa loob ng 15 araw. Kung hindi, isasampa ang kaso sa korte. Nahulog ang telepono mula sa kanyang mga kamay. Natigilan siya. Ito na ang katapusan. Hindi lang asawa, bahay, at pera, kundi ngayon, pati na rin ang karera at ang banta ng kulungan. Tinanggal ako, bulong niya. Siningil ako ng 2.5 million, si Chris. Lahat ito ay kagagawa ni Chris. Gusto niya akong sirain. Nang marinig ang salitang kulungan, hinimatay si Aling Nena. Naging magulo ang maliit na kwarto. Sumiksik si Daniel sa isang sulok. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay at nagyayelong takot sa hinaharap. 1 linggo ang lumipas. Tinawagan ako ni Andrea. Nagmakaawa siyang magkita kami. Pumayag ako. Dumating siya sa coffee shop na pagod, maputla, hindi nakamukha ng glamorosong babae sa larawan. Inilapag niya sa mesa ang isang sobre na may pera. Heto ang Air 2.5 million. Ito ang huling perang inilipat niya. Nagastos ko na ang iba. Pakiusap, tanggapin mo. Sinabi ng mga magulang ko na hindi nila ako papauwiin hanggat hindi ko na ibabalik lahat. Ipinakita niya sa akin ang isang ulat mula sa ospital at pinalaglag ko na ang bata. Hindi ko kayang magkaroon ng anak mula sa isang ganoong lalaki. Niloko niya ako. Niloko ka niya. Naging tanga ako. Naawa ako sa kanya. Biktima rin siya. Kukunin ko ang pera. Ibabawas ko sa utang niya. Ang ginawa mo ay desisyon mo. Tandaan mo lang na hindi ka makakapagtayo ng kaligayahan sa kapahamakan ng iba. Napaiyak siya. Umalis ako. Iniwan siyang mag-isa sa kanyang pagsisisi. 1 buwan ang lumipas. Sa isang maulang hapon, hinintay ako ni Daniel sa labas ng opisina. Mukha siyang pulubi, basa, hindi ahit. Lumuhod siya sa harap ko sa isang putikan. Chris, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Kasalanan lahat ni Andrea. Ginayuman niya ako. Nawala na sa akin ang lahat. Patawarin mo ako. Balikan mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ko siya ng may pandidiri. Tumayo ka. Huwag mo nang ipahiya pa ang sarili mo. Pinili mo yan. Ibinalik ni Andrea ang pera. Mas may konsensya pa siya kaysa sayo. Nang marinig ang tungkol sa pera, kumislap ang kanyang mga mata sa kasakiman. Umiling ako at umalis. Ayusin mo yan mag-isa. Magkita na lang tayo sa korte. Sumakay ako sa aking mainit at tuyong kotse at umalis. Iniwan siyang umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang araw ng paglilitis ay kalmado at tiwala ako. Si Daniel ay nakaupo mag-isa, nakayuko, walang abogado. Sinubukan niyang magdahilan tungkol sa mga naluging investment, ngunit ang aking mga ebidensya, ang mga bank statement, at higit sa lahat, ang audio recording na iyon ay hindi nag-iwan sa kanya ng pagkakataon. Naglabas ng desisyon ang korte. Diborsyo. Ang kondo at ang kotse ay sa akin dahil napatunayan ang pinagmulan ng pondo. Si Daniel ay hinatulan na ibalik ang natitirang 1,2,500,000 na inilipat niya mula sa aming pinagsamang yaman. Lumabas ako sa korte na isang nagwagi. Malaya na ako. 2 taon ang lumipas.
Nakaupo ako sa isang sky bar sa tuktok ng isang gusali sa Cebu. Umiinom ako ng alak at pinagmamasdan ang lungsod sa gabi. Pagkatapos ng diborsyo, ibinenta ko ang kondo, lumipat sa Cebu, at naging regional director ng isang malaking multinational company. Nagtayo ako ng isang maningning na karera. Naging mas maganda at mas may tiwala ako sa sarili. Nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Paulo. Chris, hulaan mo kung sino ang nakita ko. Nagbook ako ng Grab at ang driver ay si Daniel. Nagpadala siya ng larawan niya sa manibela. Isang payat na lalaki, sunog sa araw, na may uniforme. Mukha siyang kahabag-habag, sulat ni Paulo. Nakilala niya ako. Naging nerbyoso. Hindi nagsalita sa buong biyahe. Sabi nila, nangungupahan pa rin siya. Nagpapakamatay sa trabaho para bayaran ang mga utang. Umuwi na ang mga magulang niya sa probinsya. Na-stroke daw ang nanay at nasa kama na lang. At ang tatay naman ay lasenggo. Karma, tiningnan ko ang larawan ng walang emosyon. Iyon ang presyo ng kanyang pinili. Ibinaba ko ang telepono. Sa tabi ko, umupo ang isang eleganteng lalaki. Si Andrew, ang aking business partner, na 6 na buwan nang nanliligaw sa akin. Anong iniisip mo? Tanong niya ng malambing. Inilapag ang isang baso ng alak sa harap ko. Ngumiti ako. Ang nakaraan. Pero tapos na yon. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa ating maningning na hinaharap, nag-toast kami. Ang tunog ng mga baso ay masaya. Para sa isang bago, malaya, at masayang buhay. Ang kwento ng aking dating pagsasama ay natapos na. Binubuksan ang mga blankong pahina ng isang bagong aklat kung saan ako na ngayon ang may akda.